Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili member ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadalangan niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusa nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan City, makikauban kaninyo ni pila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Salamat o Diyos nga imong gigamit ang imong mga sulugoon nga manalagna. Sa paghimo og mga sulat, pasidaan alang sa mga katawhan. Sama ka namo aron makaandam kami sa umaabot ng mga paghitabo sa kalibutan. Salamat sa mga leksyon nga among mapupo gikan sa kinabuhi sa mga tao, mga Bible characters. O Ginoong Hesus, salamat usab na imong kaming gipasaylo sa among mga sala. Balang Espiritu, ikaw mukunsad sa matag usa ka namo sa tibok-naong sa yuta. Aron kaming tanan nga nagapaminaw sa imong pulong magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, padayon tas Daniel. Daniel, Wisdom to the Wise. Sinulat gihapon sa akong gingon kaninyo, kining libro, sa akong professor sa Old Testament.
Sravko Stefanovic, scholar sa Old Testament. Karon ang atong topic. Daniel 4 gihapon. Ikson, sa akong giyong kaninyo, wata magdali. Siksikon yun nato kutob sa mga leksyon nga atong makuha. Kung doon ay mga theological, adto ta theological. Kung na mga historical, adto tag historical. So karon igsoon mo adto ta. Daniel 4 gihapon. Lycanthropy. Lycanthropy. Fulfillment of the dream. So, ang pulong lycanthropy nga ako rang hubaron, mo kini ang katumanan sa damgo. Ang katumanan sa damgo, lycanthropy. Ang teksto igsoon na ato babasa sa Proverbio 16:18. Mag-una ang garbo, una ang kalaglagan. Mag-una ang mga pagpangandak. Garbusong nga espiritu sa dili pa kini mapukan. Sa ato pa mga kaigsunan, sa di pa mapukan ang maong gahom o tao, sa dili pa mabungkag ang iyang gahom, mag-una ang maong garbo sa maong tao. Garbo. Sa balang kasulatan ng garbo igsoon gikonsiderar nga kanang seryoso kini nga sala. Sa makadaghan kini gihulagway nga kini mo'y gamot sa daghang mga problema. Sama sa kanang naghingapin nga pagtan-aw nimo sa imong kagalingon. Grabe gyud ang imong pagtan-aw sa imong kagalingon nga labaw ka kayo. Ang pride igsoon, ang gamot niini mao arrogance. Hinambog mga kaigsunan. Or iyang hunahuna nga ang iyang hunahuna og mga opinyon mas labaw kaysa uban. That is pride. That is pride. Unya, ang paghulagway sa mong pride o garbo mo, extreme love and focus on oneself. Grabe yun nga paghigugma nimo sa imong kaugalingon ug wala laing gitan-aw ang imo ra gyud wa na lain. Focus on oneself. Kana nga garbo gikan kana sa espiritu nga nagmatarong siyang kaugalingon. O kaha sala tungod kay siya naguna-una nga gusto niya siya ra gyud mo'y tanawon. Or ang Dios nagdumot niini maong garbo nga naman kay magkababag ni sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ngunang di ganahan ang Dios sa garbo. Kay magkababag ni. Kaya ang garbo manggod ang kaugalingon mo'y gitanaw dili ng Dios. Ano gusto na akong ihatag kaninyo nga kinuklo? Si John R.W. Stott nagingon, pride is your greatest enemy. Humility is your greatest friend. Ako ning balikon. Aron magka-screenshot mo nini. Pride is your greatest enemy. Humility is your greatest friend. Ang garbo mo ay pinakadako nimo nga kaaway. Apan ang pagpaubos mo ay pinakasuod nimo nga higala. Wow, mga kaigsunan. I love it. I love it. Ano yung mga porma sa garbo? Self-exaltation, kanang imong ipalabaw ang imong kaugalingon. Nga naa kay nabuhat tungod nako. 2. Self-promotion. Kanang mapagdaig sa mga tao, wa gyud nimo balibari, imo nang gidawat mga pagdaig sa mga tao nga nimo. So, self-promotion. Murag sila igsoon mo'y nagdaig kanimo gunya, imo na daig gipataas sa imong kaugalingon. Self-justification. Bisag naay nangabuhat nga sayop, imo gyud ipalutaw nga wa gyud kay sayop. Nga ikaw mo insakto. Sunod, self-degradation. Kini. No? Reverse psychology ni. Kana bang mo yung sige, di na lang ko aning nga trabaho. Okay.
Ako magyo di makamawani. That is pride, mga kaigsunan. No? Gusto ni mong itusap ka. Ayaw ko na unanoy. Kamaayo rin ni mo. Mana igsoon. Self-demotion. Ako, wag ko ayaw. Mas maayo pa ng ubang mga tao diha. Lahi na po ni. Reverse psychology. Anong itusap yun ka sa mga tao, mga kaigsunan? Self-condemnation. Karang garbo nga, imong gihukman, imong kaugalingon. Ako. Di na ako na kaya. Karon ang mga tao mingon, kaya na nimo. Kuyaw ni igsoon, daghan din klase ng garbo, mga kaigsunan. So, ano ang tanaw sa Diyos may tungod sa garbo sa tao? Proverbs 8:13. The fear of the Lord is hatred of evil. Kung mahadlok kita sa Diyos, atong dumtan ang dautan. Pride and arrogance and the way of evil. Kita mo na, ang garbo o paghambugiro muna'y dalan sa dautan. Sunod, Proverbs 6:16. Unom ka mga butang nga gidumtan sa Dios. Pito nga kini gidumtan niya. Ang mapasagarbuon nga pagtanaw, ang bakakon nga dila, ang kamot nga nagpasipala sa mga inosente nga nag-agos ang dugo, o kasing-kasing nga adunay mga plano nga dautan, og tiil nga madali-dalion sa pagbuhat og dautan. Apil ang garbo diha, mga kaigsunan. Mo na yung gidumtan sa atong Diyos. Pagsaksig bakak. Unya, pagtanom og mga panghunahuna nga makapagubot sa tao. Mo intriga, mga kaigsunan. Sa Salmo, Kapitulo 2, versikulo 4 ngayon, sa garbo sa imong dagway, ang dautan, wala mangita ngadto kaniya. Kay siya ang una-una, nag-ingon siya, wala Diyos. Karon igsoon, muadto na takang Daniel. Sa biagi, ato nang gisay siya ang damgo. Naikahoy nga ni turok, ilabihang taas sa sangko sa ibabaw. Dahil mga sanga, labong kayo, mga daon tambo kayo. Ug daghang bunga, mga langgam na matog, nangaon sa bunga. Mga mananap nagpasilong tungod sa katahong sa mong landong, mga kaigsunan. Ogonya, may tingog gikan sa langit nga nagingon, putla ang mong kahoy. Sapsapa ang iyang mga sanga. O karon igsoon, ani-ana kita, unsa ang katumanan nimong damgo. Nagpanagana si Daniel. Kay katong kahoy mao na ni si Nebukadnesar. Bosa na giyon siya. Kaya ko man si Hari Nebukadnesar isulti Daniel. Dili ko nimo masuko. Sige, isulti unsa man. Sinurari, katong kahoy nga taas, sangko sa langit. Labo nga mga sangag, mga dahon. Nangaon ang mga langgam, mga mananap nga nagpasilong. Ikaw katong maong kahoy, nga mitubo nga malig-on. Ang imong kabadtugan mitubo nga nagasangko paingon sa langit, ug ang imong gahom hangtod sa kinatumyan sa yuta. Daniel 4:22. Ug kini mao ang hubat. Adunay sugo gikan sa labing halandong uyamot nga miabot ngadto kanimo hari. Versikulo 24, versikulo 25. Nga ikaw pag-aabugon palayo gikan sa mga tao. Ugon niya ikaw magapuyo kauban sa mga mananap didto sa kapatagan. First part sa verse 25. Second part. Og ikaw magakaon sa mga sagbot sama sa baka. Mabasa ikaw sa yamo gikan sa langit. 7 ka mga panahon ang moagi. Hangtod nga ikaw makaamgo ng labawng
halandong uyamot, mao ang nagahari sa mga katawhan, og siyang magbuot kinsa ang hatagan niya sa mong ginharian nga tao. Busa o Senyor Hari, dawata kining maong talambagan o sa mantambag, hununga ang imong pagpakasala, pinaagi sa pagkinabuhi sa pagkamatarong. Ug hununga ang imong pagkadautan, pinaagi sa pagkaluoy sa mga dinaog-daog. Kay basin paman ang imong pagkahari, magbadagayaon pa. Kining tanan nagitagna mga kaigsunan, nahitabo sa kinabuhi ni Nebuchadnezzar. Daniel 4:28. O karon igsoon, nagaingon dinhi, ugon niya tapos sa 12 ka mga bulan, samtang siya nagalakaw sa balkonahe sa iyang palasyo sa Babylonia. Versikulo 29. Og ang hari mingon, samtang nagtanaw siya sa katahom sa syudad, dili ba ang bantugan nga Babylonia ako man ang nagtukod ini pinaagi sa akong gahom? Nga niya ang akong palasyo puno sa himaya? Pastilan mga kaigsunan, bago pa lang yun gisultian nga kinahanglan mag-usab ka sa imong kinabuhi. Hunong ka sa pagpakasala, pagkinabuhi sa pagkamatarong. Hunong ka sa mga dautan imong binuhatan, kaluyi ang mga dinaog-daog. Ay, igsoon, paglabay sa pipila ka mga bulan, misuro-suro ang hari sa balkonahe siyang palasyo, nilantaw siya sa katahom sa mga syudad, ug misinggit siya bingon, dili ba ako man ang nagpatukod nining Babylonia? Piragi sa akong gahom, nga ang akong palasyo ani adinhi puno sa himaya o kahalangdon, ug samtang diha pa mga pulong sa pagpasigarbo, sa iyang baba napa, manarunay tingog gikan sa langit nga dayon, o hari Nebuchadnezzar, kanimo gisulti kini, nga ang ginharian, kuhaon gikan kanimo. Mubiya gikan kanimo. Napang iyang pagpanghambog. Mo pagyon, di ba ako man ang nagtukod na imong syudad? Napa? Naiday pulong nga nigula, madungog gikan sa langit. O hari Nebuchadnezzar, kini mo ay ako isulti kanimo, ang ginharian, mo palayo gikan kanimo. O ikaw pagabugon gikan sa mga tao, magpuyo ka kauban sa mga manap sa kapatagan, o ikaw magkakaon sa sagbot sama sa mga baka, o sa 7 ka mga bulan, 7 ka mga panahon, nga moagi, hangtod nga ikaw masayod, ng halandong uyamot, mong nagahari sa mga ginharian sa tao, nga siya magbuot kinsa ang iyang saligan ini. Versikulo 33. Diha ang pulong natuman. Batok kang Nebuchadnezzar. Giabog siya gikan sa mga katawhan. Mikaon sa sagbot sama sa baka. Ug ang iyang lawas na humod sa mga yamog gikan sa langit. Ug ang iyang mga buhok mitubo sama sa balibo sa agila. Ug ang iyang mga kuko sama sa kuko sa mga langgam. Igsoon, diha, gyud. Wa, gyud. Malangan ang katumanan. Ako igsoon naglibog wepod ko. Bago lang yung gisultian na magbantay ka. Kaya kung di ka manghunong sa imong pagkadautan, magkinabuhi ka sa pagkamatarong. O di na nimo buhaton pagdagdaog sa maimong mga ulipon, mutaas ang imong pagkahari. Ay igsoon, pipilalang ka panahon. Ang garbo miabot ka niya. Di ba ako nagtukod din ng Babylonia?
Dayon igsoon, natuman ang tagna. Dito na siya kauban sa mga baka. Igsoon, katong teksto nga atong naisgutan, pasidaan unta to kang Nebukadnesar. Duha ang gipasidaan. Number 1, hunong na sa pagpagkasala, pagkinabuhi na sa pagkamatarong. Number 2, hunong na sa imong pagkadautan, o kaluya ang mga dinaog-daog. Pero igsoon, wa ni madunggin ni Nebukadnesar ang iya nagpasulabi ang iyang garbo. Tanaw na, kay kumunong kas pagpakasala, di na kamang daog-daog sa mga ulipon, there may perhaps be a lengthening of your prosperity. Basin pa man, mudugang pa ang imong pag-uswag. Apang kining tanang saad sa Ginoo, nga basin pa man, mudugang ka pag-uswag, nawala ang tanan tungod kay ang garbo ni Nebukadnesar mo'y nagpasulabi. Og nahitabo kini ngadto sa hari. Unsa kadugay ang iyang pagsabsab pagkaon sa sagbot? Og pagkatapos sa ika-12 ka bulan, nga naglakaw-lakaw siya sa palasyo, atong tanaw, nagpasigarbo siya, mga kaigsunan. Nagsalig si Nebukadnesar nga walay kaaway nga makapildi kaniya. Wala. Besag 15 nga mga sundalo, wala. Ang iyang gihunahuna mga kaigsunan, nga ang mupildi kaniya, walay makapildi kaniya nga tagagawas. Ang iyang gibantayan ang atake gikan sa gawas. Ang wa niya mabantay ang atake gikan sa ang sulod. Nagsalig siya tungod siya masundalo nga ligon. Busaw na niya walay makapildi niya nga mga kaaway gikan sa gawas. Apan ang wa niya babantay ang iyang kaaway sa sulod. Nga mo ang iyang garbo, mga kaigsunan. Karon igsoon. Giabog siya o nisabsab siya sa mga sagbot. Sama sa baka. Mubalik tayo son. Unsa man ang lycanthropy. Unsa man ang definition ni nga akong gikuha mo. Lycanthropy is a form of madness involving the delusion of being an animal, usually a wolf, with a correspondingly altered behavior. Igsoon. Kini dahil lycanthropy, kondisyon sa utok sa tao. Purmani sa iyang pagsalimuan. Gano'n na siya una nga siya o sarang kamananap. Labi na, sama sa wolf. O niya, mausab ang iyang mga linihukan. Mananap na ang iyang linihukan. Murag di ita makatuo ba? Nga si Nebukadnesar, nanaog sa palasyo, nanabsab og sagbot. How come? Igsoon. Nadiskubre ni sa sinsya. Kining pulong lycanthropy. Ng tao di ay nadaot ang pangunauna. O ang iyang unauna nga siya mananap. Busab-usab-sab na siya sama sa mananap. O gang linihukan igsoon, mananap na. Busa, ang iyang mga pulong sa pagpanghambog na apa si ang baba. Apan mga kaigsunan, nagingon ng Diyos nga tingog gikan sa langit, ang imong ginharian mubiya kanimo. Daniel 4:31. O ikaw bugon ngadto sa mga gikan sa mga tao, magpuyo ikaw kauban sa mga mananap. Lycanthropy. Magkakaon sa sagbot.
Magkina mo isama sa mananap ang kuko ng tagas, ang balibo ng tagas. That is lycanthropy, mga kaigsunan. Natuman yun. Natuman. Pertig yung tumana, mga kaigsunan. Ang hari na himong daw samag mananap. Di na mo kaugluto. Karunikson ato ng sulbarong. Kaya murag makiunta, murag dili man na tinuot. Okay. Unsa man ni? Is lycanthropy a fiction or figure of speech or is it real? Katong pagsabsab sa sagbot unsa man ni? Figure of speech, fiction, or tinuod? Muadto ta sa mga record. Nabay mga tao nga nakaagi sa sakit sa utok nga gitawag lycanthropy, psychological problem. Record. Naging si Lucas Ernest si Daniel Apolos. Komentary niya sa Old Testament. Nga kini diayng lycanthropy is a type of mental disorder and behaves like one of the wild animals. Kita mo na yun? Na-record. Na-record. Mental disorder nga siya murag mananap na. May mga hari sa unang panahon, many years after Nebuchadnezzar, nga nasakit og lycanthropy. Nadaot ang utok kuno na mananap siya. Kinsa man George III sa Great Britain. Hari sa Great Britain. George III. Nagsakit og mental disorder nga lycanthropy. Mura siyag mananap. Kinsa pa? Otto of Bavaria. I think Bavaria is Germany, rather. I'm not sure, ha? Suni ay mga dagkong tao. Mga hari sa unang panahon. Nagsakit og lycanthropy, mga kaigsunan. Nanabsabog-sagbot. Daw mananap ang ilang. It is a mental disorder, mga kaigsunan. Dugangan na to. Dugangan pag ina to. Si kay Grayson sa 1975 nag-publish nga dunay na diskubrihan nga nakalot sa mga archaeologist cuneiform fragment. Kana bang ilang mga tablet bitaw nga mura bitaw yutang kulunon nga didto gisulat dahil gibake na preserve na. So dunay nakuha nga tablet unsa may giyon sa tablet. Adunay na record nga dunay strange behavior ni hari Nebuchadnezzar didto kini nakuha sa Babylonia igsoon nga record. Ha? Katungingon ako nga murabag yutang kulunon nga sa basa pa gisulatan dayon pagkahumag sulat gibake dayon gipreserve. Ay mga kaigsuonan, may nakalot didto sa Babylonia og nag-record sa strange behavior ni Nebuchadnezzar. O gani nag-ingon among sinulat igsoon nga karaan, king's life appeared of no value to him. Na-record nga daw, wa na bili ang kinabuhi sa hari, wa na siya magtagad siyang kaugalingon. He should neither love toward his children nor care for the temples. Wa na siya pagtagad siya mga anak. Wa na siya pagtagad sa templo. Wala. He's out of his mind, mga kaigsoon. May record. Ancient record nga nagkalot sa Babylonia, nga nag-record nga si Nebuchadnezzar, mga kaigsuunan. Wanay pagtagad siyang kaugalingon. Dugang pa, mga kaigsuunan. Si Eusebius o sa kini ka karaan nga leader sa iglesia, matod pa din nga sa katapusan nga kapanahunan ni Nebuchadnezzar, gihulagway ang iyang pagdumala in a fit of madness. Na-record po nga nagsalamuang siya. Iyang gipasidanan ng iyang mga katauhan. Gikan siya sa atop sa iyang palasyo. Nga nagingon, nga dunay Persian, nga usa ka asno.
nga mo'y mo take over sa Babylonia. Kauban sa anak sa Medes nga mo'y responsable nini. Busa, aron nga kini masumpa matud pa sa record. Si Hari Nabukadnesar, nagunaw na siya nga kining mga tao unta muipon sa mga bananap. May record siya. Napagibugat nga record. Kini mo'y bugat po nga record. May mga karaang sinulat before Christ na natago dito sa Tadyaw ug sa panahon sa gipamatay na ang mga Hudiyo sa mga kaaway, gitago nila sa Tadyaw ang mga sinulat. Linukot. Linukot. 1,000 ka mga tuig o 200 ka mga tuig. Wa gyud to matultuli. Hangtod na kaplagan ka to pagkanagag Tadyaw. Jars. Nga to adidto ang mga sinulat nga linukot. Ug unya, gitawag kini Qumran Cave. Kaya sa village sa Qumran kini dunay cave nga dito gitago na yung mga sinulat. Pag-preserve lang sa ilang history. Ug nakaplagan nga dunay sinulat igsoon sa Cave 4. Prayer of Nabonidus. Kini si Nabonidus umagad kini ni Nabukadnesar. O nahari po di after saya. Nagingon nag-record si Nabonidus. Nga si Nabukadnesar adunay mental disorder and behave like an animal. So, karon ma-justify nato. Nga gisulti sa balang kasulatan mutakdo sa natabos kinabuhi ni Nabukadnesar. Record kini gisulat kini Nabonidus umagad ni Nabukadnesar nga nagingon. He was smitten by mental disorder and behaved like an animal. Busa mga kaigsunan, kini mo pagkasulat, takdo sa natabos sa Daniel 4 na si Nabukadnesar na himong daw sama sa bananang. Nini nga panghitabo mga kaigsunan ng hari nawadaan sa mga pangisip. Nga naman, tungod sa iyang garbo. Tungod sa sayop niyang pagtanaw siyang bahandi. Ang makapatingala o ino na to makapahinuklog na to mo kini. Nangita si Nabukadnesar nga ang iyang kahom mo ibabaw sa mga katawhan. Apadapukan siya nga ang iyang kahimtang ubos pa sa tao, mga kaigsunan. Wala niya matagamtaming nga siya mahimong Superman. Kaya ang hari mga kaigsunan, nikonod nga to sa lower nature of a man. Atong tapuson mga kaigsunan. Unsa man gyud ang dangatan sa garbo. Morita sa bagong tugon. Sa sabingay ni Gunisos, sa usa ka tawo nga sapian, nga iyang gipa sidanan, nga kung nini mo usbon ang imong taras sa pagtanaw ni mong bahandi, dili lamang mawala ang imong bahandi apan mawala ang imong panghunahuna. Kaya kinabuhi, nagadipindi lamang sa imong paghinulsol. Lucas 12:15-21. Atong tinagsaw ng mong teksto. Og si Jesus mingon ngadto kanila. Pagbantay kamo. Batayin niyo yung kaugalingong batok sa pagka mailibgon. Kay kinabuhi sa tao, wala kini magdepindi sa kadagaya sa iyang kaptangan. Versikulo 15, Lucas 12:16. Og misulti siya sa usa ka sambingay. Ang tao nga lapadog yuta nga sapian. Tilabayan dagag abot. Versikulo 17. Ikson, timan ninyo kanang gipulan ako nga mga words ha. Kay mo niya ang garbos tao. Og siya naguna-una sa iyang kaugalingon.
unsa may akong buhaton. Kay ako, wa na may mabutangan sa akong mga abot. Tanawig siya na? Tanawang mga pula kay kini para yun ni atong sa per nga tao. He, himself, I, and mine. Og siya mingon, kini mo ay akong buhaton, akong gubuon, ang gamay nako nga kamalig, ug magtukod ako og dako, aron didto nako ibutang ang akong mga abot sa akong uma. Bersikulo 19. Og ako magaingon sa akong kagalingon, akong kalag, na kay daghang abot ngay mong gitigom sa mga katuigan. Pahayahay, kumaon ka, uminom, o magmalipayon ka. Sunod, igsoon. Versikulo 20. Apan ang Diyos mingon ngadto sining sapian, utaw nga buang-buang. Noon sa mga nabuang-buang naman hinoon nga imbis dato. Karon nga gabi, kuhaon ko ang imong kinabuhi. Kinsa pa may magpahimulos sa mga butang nga imong gitipigan. Utaong buang-buang. Kaya ang imong yunona ra ang imong kaugalingon. Ako, pag yun siya gyapon na. Ang imong gitigom nga bahandi. Kung ako kang kuhaon o buabot ang imong kamatayon, kinsa may magpahimulos sa makabtangan nga imong natigom. Busa nagingon si Jesus. Busa siya nga nagatigom sa bahandi sa itaas. Alang siyang kagalingon. Kung siya nagatigom mong bahandi para siyang kagalingon, siya dili sapian sa atubangan sa Diyos. Sumadahon na ito mga kaigsunan. Abi ninyo, giihap-ihap na ko ang pulong I, my, you, himself, and he. Pulos ni para na ining sapian nga tao. Soon, 14 kini ka-pronounce. 14 pronounce igsoon. I, my, you, himself, and he. Ang iya rayon kaugalingon. That is pride, mga kaigsunan. Excessive love of himself, mga kaigsunan. Igsoon din nato ni palabiyong na leksyon sa atong kinabuhi. Usahay mo turo ka atong garbo, makagunitag katungdanan, makagunitag kadungganan, makagunitag bahandi, makagunitag kabtangan, muabot ang garbo ka nato sama ni Nebukadnesar. O kung madagayaw ng atong kinabuhi, imong makita nining mong sambingay sa sapian nga tao, wala nagtanaw sa uban nga mga tao. Wala magtabang sa ubang mga tao. Wala magapil sa buhat sa atong Ginoo. Ang iya lang yun kung unsay natigom niyang bahandi, unsay natigom niyang produkto gikan siyang uma. It is for I, it is for my, it is for you, it is for himself, and it is for he, mga kaigsoon. Manghinaot ako nga kining leksyon sa kinabuhi ni Nebukadnesar. Malayo ni kanato. Malayo kini kanato. Ang tao din nga garbuso. Ang iyang batasan is lycanthropy. Mananap na ang iyang kinaya. Mananap na ang iyang pamatasan. Kay mananap naman iyang pamatasan, mabangis, walay kaloy. Kay mananap naman ang iyang batasan, wala na siya magtanaw saban, alang siyang kagaling. Ikson, kung asa man kakaroon na minaw, please, atong batnan. Nga kung naa kamoy mga panalangin nga madagayaon.
kanunay hangad nato ngadto sa atong Dios. Ayaw tanaw sa atong kaugalingon. Kung naamoy mga talento nga katagi gamit sa atong Ginoo alang siyang buhat, ayaw mo pagtanaw sa atong kaugalingon. Tanaw ka mo sa naghatag sa maong talento. Kung naamoy mga katungdanan, mga kaigsunan sa pribado, sa gobyerno o sa iglesia, nga mga tag-as nga pagkatungdanan, hangad mo sa langit kay siya mo naghatag na. Ayaw mong tanaw sa inyong kaugalingon. Mga kaigsunan, ang garbo mo resulta ka nato sa lycanthropy. Sama kang Nebukadnesar. Maay na mga kaigsunan pagkatapos sa 7 ka panahon, 7 ka tuig, naulian siya. O na fully restore siya siyang kinabuhi. Magapo kita sa pagtapos mga kaigsunan. Gamhanan nga Diyos. Pagkangila di ay sa taong garbuso, magsakit dahil siya siyang utok na gitawag lycanthropy. Mahimo siyang usa ka mananap. Tungod sa pagpasigarbo, gipaubo siya sa Ginoo, naubo sama sa mananap. O Diyos, ayaw itugot, nga gagmay og dagko ang amo makabot. Ginagbay og dagko ang masarapi ang among matigom. Mga tag-as nga mga pagatungdanan. Kadagaya sa pagpaginabuhi, kasapian. O Diyos, dili unta mo turok ang garbo sa among kinabuhi. Kaya among nahinumduman ang gisulti sa magsulat. Nga ang garbo, mo'y among dako nga kaaway, pinakadako nga kaaway. Apan ang pagpaubos, mo'y pinakadako namo nga higala. Salamat to Diyos nga ikaw, nagatudlo ka namo sa pagkamapaidusanon. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.